Magandang hapon mga kaibigan, araw ng Huwebes, ngayon ay September 21 at oras ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIC Dagupan. Tayo po ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng gabi. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lungsod ng Dagupan, sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong Katodo Balita, mag-isa po ako ngayon, Liway Manantan, Iparagire. Ang ating partner sa technical, Kaaron Robert Garcia. At ngayon sa ulo ng ating mga balita. Sa ating national news, 3 legacy projects ni Pangulong Marcos isusulong ng Kamara. Todo Balita. Pangulong Marcos sinertipikahang urgent ang mas matinding parusa laban sa agri-economic sabotage. Todo Balita. Sa balitang lokal, 3 kandidato sa bayan ng Asingan, Pinas sa 19th Asian Games. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Patuloy na isinusulong ni House Committee on Appropriations Head at ako Bicol Representative Elizalde Co ang pagsasakatuparan ng 3 legacy projects ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang nangunguna sa sponsorship ng 2024 General Appropriations Bill. Sinabi ni Co na sa 4.02 trillion pesos nakaprograma bilang General Appropriations ay ang 281.9 billion pesos sa mga unprogrammed appropriations at automatic center, cancer at kidney centers upang mabigyan ng libreng pagpapagamot ng mga mamamayan. Bukod dito, ang legacy housing para naman sa mga mahihirap pupondohan sa pamamagitan ng 2024 budget para makamit ang target na 6 milyong murang pabahay para sa pinakamahirap na mamamayan at ang legacy para naman sa food self-sufficiency para wakasan ng pamahalaan ang dinaranas na kakapusan sa pagkain. Dahil dito maglalaan ang Kongreso ng mas malaking budget para sa irigasyon at agrikultura upang maging daan ito na maging self-sufficient at walang magugutom na Pinoy sa bansa. Sa iba pang balitang nasyonal, sinertipikahang urgent ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapasa ng panukalang nagbibigay ng pakahulugan sa krimen ng agricultural economic sabotage, bagay na bubuo rin ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Council. Miyerkules ng papapaspasan ni Bongbong o ni Pangulong Marcos ang Senate Bill 2432 sa pamamagitan ng liham na ipinadala kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Nakalagay sa nasabing sulat, the bill repeals Republic Act No. 10845 or the Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 and seeks to promote the productivity of the agriculture sector and to protect farmers and fisherfolk from unscrupulous traders and importers and ensure reasonable and affordable prices of agricultural fishery products for consumers. Kung maisa sa batas, haharap sa mga sumusunod na parusa ang mga opisyalis ng gobyerno na mapapatunayang sangkot sa naturang krimen, habang buhay na disqualification sa public office, habang buhay na disqualification sa pagboto, habang buhay na disqualification sa paglahok sa anumang pampublikong eleksyon, pagbawi ng monetary at financial benefits mula sa trabaho. Kung juridical person naman ang may sala, ilalapat ang criminal liability sa lahat ng opisyalis na lumahok sa pagdedesisyon hanggang sa dumulo sa krimen. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Sa bayan ng Asingan, 3 kandidato sa nasabing bayan ang pinagpapaliwanag ng COMELEC Manila dahil sa umano'y maagang pangangampanya.
October 19 hanggang October 28 pa ang nakatakdang campaign period para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Subalit 3 kandidato na taga-bayan ng Asinggan ang nabigyan ng show cause order mula sa Commission on Elections Main Office, Manila dahil sa tinatawag na premature campaigning. Ito ang iniulat ni Lenny Manangan Masaoy, Election Officer 3 ng COMELEC Asinggan, sa isinagawang candidate briefing at integrity signing na nilahukan ng 522 na tumatakbong barangay kagawad at punong barangay. Sa kanyang pahayag, sa harap ng mga kandidato, kanyang sinabi meron na pong serve na 3 show cause orders sa mga lumabag sa social media o yung sa ay sample na nagpapatunay na talaga ang COMELEC ay hindi nagbibiro sa mga pagpapatupad ng batas. Yung show cause order, dagdag nito, ay nanggaling sa kanilang law department sa COMELEC main office, pinadala sa kanya at siya naman ang nag-serve sa barangay. Ayon sa COMELEC, kailangan nilang sagutin sa loob ng 3 araw ang show cause order at depende pa rin sa paliwanag kung pasok sa disqualification at election offense ang kasong isasampa laban sa kanila. Plano ng ahensya na resolbahin ang mga petisyon sa loob ng 40 araw mula nang ito ay ihain. Posibleng makulong ng 1 hanggang 6 na taon ang mapapatunayang lumabag sa Omnibus Election Code at pagbabawalan na ring tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. Sa bayan naman ng Binalunan, bilang bahagi ng selebrasyon ng Tourism Month, ang Tourism Office ng lokal na pamahalaan ay nagprepara ng ilang aktibidad. Kasama dito ang Binalunan Longganisa Cook Fest Competition, Kangkanan Food Expo, Carlos Bulusan Declamation Competition at Hugot Binalonian Carlos Bulosan Poetry Writing Contest. Ang Kangkanan Food Expo 2023 ay gaganapin sa September 28 sa Rock Garden Plaza sa poblasyon, bayan ng Binalunan. Layunin na ipakilala ang sariling lutong mga kangkanan o rice cakes ng Binalunan. May iba't ibang kategorya sa nasabing kompetisyon. Ang Most Creative Kakanin Packaging Award na ang cash prize ay 2,000 pesos. Most Sustainable Kakanin Packaging Award, ang premyo naman ay 2,000 pesos. Andiyan din ang Kaimasan Akangkanan Award at Most Unique Innovative Kangkanan Award na ang premyo ay tig 3,000 pesos. Ang Binalunan Longganisa Cook Fest Competition naman ay nakatakda sa September 29. Ang challenge, magluto o magprepara ng lokal na merienda at mga dishes. Ang main ingredient ay Binalunan Longganisa. Ang bawat team o bawat kalahok ay dapat binubuo ng 3 miyembro. Dadalhin nila ang kanilang mga sariling ingredients. Ang criteria for judging naman ay uniqueness and creativity, appearance, palatability, taste at hygiene. Samantala sa bayan ng Mangaldan, isang BSPO, ito ay national nominee para naman sa 2023 Rafael M. Salas Kaunlarang Pantao Award. Ang National Search Committee mula sa Central Office ng DSO Department of Health at ng Commission on Population and Development ay nagsagawa ng validation sa bid naman ni Josephine Lacambra mula sa Barangay Bantayan sa bayan ng Mangaldan. Siya ay national nominee para sa nasabing 2023 Rafael M. Salas Kaunlarang Pantao Award for Outstanding Barangay Population Volunteers/Workers. Sila ay dumating noong September 20 sa Presidensya de Mangaldan. Si Josephine Lacambra, isang taga-barangay Bantayan, ay kasalukuyan at nasa loob ng 9 na taon ay Barangay Service Point Officer. Siya ay nag-umpisang mag-volunteer sa kanilang barangay noong 1996. Siya ay nakatanggap na ng ilang awards kagaya ng National Awardee for 2019 Kaunlarang Pantao Award, Most Outstanding Population Worker naman sa 2019 mula sa CPD Region 1. Noong 2018, ang Huwarang Volunteer o Volunteer ng Populasyon nung isinagawa ang Second Provincial Population Congress.
Nakatanggap din siya ng Outstanding Barangay Health Worker of Magaldan Rural Health 2 at ang Barangay Nutrition Scholar Service Awardee. Ang mga validators mula sa National Search Committee ay binubuo ni na Dr. Manuel Ballesteros, Division Chief, si Child, Adolescent and Maternal Health Division, Disease Prevention and Control Bureau of DOH Central Office na si Susana Cododco at iba pang kanilang mga kasama. Samantala, dumako naman tayo sa balitang pampalakasan. Hindi nagbigay ng prediksyon si Philippine Olympic Committee o POC President Abraham Bambol Tolentino para sa medalyang makukuha ng mga Pinoy athletes sa 19th Asian Games na gaganapin sa Hangzhou, China. Ngunit kumpiyansa siyang hindi man maduplika ay malalampasan ng bansa ang nahakot na 4 na gold, 2 silver at 15 bronze medal sa nakaraang edisyon na ginanap noong taong 2018 sa Jakarta at Palembang, Indonesia. Ito ay sa kabila ng hindi paglalaro ni two-time World Gymnastics Champion Kaloy Yulo na mas piniling lumahok sa 2024 Paris Olympic Games qualifying. Sa basketball naman sa PBA, kumusta na kaya si LA Tenorio? Maaari nang magbalik sa basketball court si Luis Alfred L.A. Tenorio, ngunit hindi agad-agad ayon kay Barangay Ginebra head coach Tim Cone. Isa ng cancer-free ang 39 years old na veteran point guard matapos ang pinakahuling positron emission tomography o PET scan sa kanya nung Martes na ito ay ginanap sa Singapore. Nung March 20, yan ang kabuuan ng ating mga balita sa ating Todo Balita. Ang oras po natin ay alas 5:14 ng hapon. Ang oras ay hatid sa inyo ng St. Vincent Drug Store, kung saan kayo makakabili ng quality, ngunit affordable na mga medisina at medical supplies. St. Vincent Drug Store, located in front of Region 1 Medical Center. Tara na, bili na! Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:18 na po ng hapon. Natin yung kasama, Liway Manantani Paragire. Wala yung partner ko ngayon, mag-isa lang. Pero dalawa kami ni Kaaron Robert Garcia. Yung para sa lahat ng mga kandidato yung balita po natin kanina, yung binasa po natin, ay meron na pong mga napadalhan ng show cause order na mga kandidato sa etong nalalapit na barangay and SK elections. So meron nang nasampulan, hinahanap ko yung dito sa lungsod ng Dagupan, yung paalala ng Comelec Dagupan. Noong isang araw, yung balita po natin sa National Main Office, meron na lang ilan na napadalhan ng sulat, show cause order na hindi sila dapat makasuhan because of premature campaigning. Paalala po sa inyo, huwag pong matigas ang ulo para hindi po kayo nang magka-problema, hindi magka-aberya inyong pagtakbo. Eto, Comelec Advisory, September 18. 18 pa to. Lunes. Asan na? Commission on Elections, Dagupan City, sa kanilang Facebook page. Ang sino man, paalala po nila Comelec Advisory po ito. Ang sino man po na makasaksi at may dokumento ng premature campaigning sa social media o sa personal, kayo po ay hinihikayat na i-report sa mga sumusunod na link. So nakalagay doon. Tignan nyo po yung Commission on Elections Dagupan City o kung taga saan man kayong bayan o lungsod, hanapin nyo yung kanilang Facebook page, Commission on Elections, and then yung pangalan ng bayan o kaya lungsod. Ang sabi po dito,
Para naman sa vote buying/vote selling incident, maaari rin nating i-report sa committee.contrabigay@gmail.com. Mas madaling yung sa mga premature campaigning link. So buksan niyo po yung kanilang Commission on Elections Dagupan o yung sa bayan nyo. At idagdag dito, sabi po ng COMELEC Dagupan, para naman sa vote buying o kaya vote selling incident, siyempre magkasama dyan eh. Paano mo masasabing may vote buying kung walang bumili? Ang vote selling, ikaw naman ay tinanggap mo yung kanilang kung ano man yung binibigay nila. With the understanding na iboboto mo. So, binenta mo yung boto mo. Vote selling incident, maaring i-report sa committee.contrabigay@gmail.com. Maaari rin po tayong maghain ng formal na reklamo sa tanggapan ng Department of Justice, Office of the Prosecutor, RTC, Dagupan City. So, yan po. Dali, hanapin ko yung COMELEC Dagupan. Dahil ang sabi po dito, our office, kailang naputol kasi mali yung pag-screenshot ko eh. Ang sabi ng COMELEC Dagupan, our office has been receiving several show cause order. Ibig sabihin, nanggaling na sa yun? Nanggaling na sa kanilang main office. Hanapin ko yung kadugtong po niyan ha, para maibigay ko sa inyo ng buong buo. Ewan ko ba kung bakit na-screenshot ko putol. Babalikan po natin yan. Pero nung kayo po ay nag-file ng inyong Certificates of Candidacy, pinaalala naman na may mga paunang pasabi na o paalala ang Commission on Elections, di ba? O kaya COMELEC. So, ang campaign period ay October 19 hanggang 28. Isang buwan pa. O kulang isang buwan bago mag-umpisa officially ang campaign period. Officially, takin. Yung iba, nagka-campaign na sila. Pero yun eto yung balita mula sa Asingan. Merong 3 kandidato, hindi man pinangalanan, pero yung kanilang assembly ng mga kandidato para sa kapitan, kagawad, SK at saka SK kagawad. Ayan, sinabi ng kanilang COMELEC na meron silang natanggap na 3 show cause order at kanilang i-deliver sa concerned people. Yan, babalikan po natin mamaya. Hanapin ko yung in-screenshot ko. Aputulmut. Pero ito balita naman po natin mula sa pangatlong distrito ng Pangasinan. Local news pa rin po natin ito mula kay Congresswoman Rachel Arenas ng 3rd District. Ay ang kanilang distrito ay inulan ng tulong pangkabuhayan at saka tulong edukasyon. Kanya naman muling bumuhos ang tulong para sa mga taga 3rd District ng Pangasinan, makaraang magsagawa ng sunod-sunod na tupad at educational assistance payout. Ayon kay Congresswoman Rachel Arenas, yung 2 araw na dole tupad payout kamakailan, ito po ay ginanap sa bayan ng Malasiki, ay nakapagbigay ng 3,000 o nakapagbigay sa 300 na mga taga Malasiki ng tulong pangkabuhayan, nagkakahalaga ng 4,000 pesos bawat isa. O, di ba? Ilang araw lang yan na trabaho. Ito po yung tupad. So, 3,000 na taga Malasiki times 4,000 pesos bawat isa. Ang laki. So, kaparehong araw, yan po ay kailan ba to? Ayan, hanapin ko mamaya. Sa kaparehong araw, na ipaabot din ng Congresswoman Rachel Arenas ang 500 college students mula sa 3rd District ang 5,000 educational. O so, na ipaabot. Naibigay po, natanggap. 500 college students, yung kanyang mga scholars, natanggap na po nila yung 5,000 pesos educational assistance o educational assistance bawat beneficiary. At ito naman yung antabayanan nyo sa mga taga 3rd District, magkakaroon ng passport on wheels sa 3rd District, malapit na po yan. Ang online pre-application para sa passports on wheels, ibig sabihin hindi po pwede yung walk-in. 1,000 slots lang po ito.
nakareserba para sa mga bagong mag-a-apply pa lamang o kaya new passport applications. First come, first serve, itong mga slot sa mga taga 3rd District, ayon sa kongresista, kinabibilangan po yan pag 3rd District, ito andyan po yung malalaking lokalidad. San Carlos City with 86 barangays, Bayambang with 77 barangays, Malasiki, 72 barangays, and then andyan ang bayan ng Calasiao, Santa Barbara, pinakamaliit bayan ng Mapandan. So first come, first serve basis. So ang advice po ni Congresswoman Rachel Arenas, na siya namang nasa likod ng nasabing proyekto kasama ang Department of Foreign Affairs, na magsimula na kayong mag-ipon ng 1,200 pesos para sa processing fee at 150 pesos naman para sa delivery fee. Yung karagdagang impormasyon tungkol po dyan sa, eto pong may nakaalala sa akin, tungkol dito sa Passport on Wheels sa 3rd District pagkatapos ng ilang paalala. Ang oras na po natin, alas 5:26 na po ng hapon. DWIZ. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam. Po natin mga kaibigan, alas 5:29 na po ng hapon. At mag-isa po ang inyong lingkod hanggang mamayang alas 6 ng gabi. Dahil si Naka-Aron Susan, ayan, pumunta sila sa Maynila para naman sa isang activity ng Inner Wheel Clubs of the Philippines. So ituloy ko lang yung tungkol sa asang ka na. Abalang. Yung Passport on Wheels na programa ni Congresswoman Rachel Arenas diyan sa may diyan sa may 3rd District. Kailangan yung ihanda bukod sa processing fee na 1,200 ay yung 150 pesos para naman sa delivery fee para sa mga nais mag-avail ng passport. So, ang mga ito yung kailangan yung ihanda. Clear and readable original PSA birth certificate. Alam nyo yung, yan yung mga salitang yan. Clear and readable. Nung nag-apply ako several years ago, mobile passporting din. Programa ng provincial government, yung mga applicants na nakaabot dun sa listahan. Sila ay dinala ng provincial bus sa DFA San Fernando. Wala pa yung Calasiao noon. Eto pa lang, bagsak na ako kaagad dito sa first. Clear and readable original PSA birth certificate. Yung sa akin, hindi mabasa. Pati yung itong kadugtong. Clear and readable original PSA marriage contract for married women. Parehong halos hindi mabasa, ewan ko ba. Number 2, clear and readable original valid ID. Tingnan nyo po yung listahan ng mga acceptable valid IDs. Napakarami naman po yun. Working personal mobile number and email address for online pre-application, DFA verification, and application reference number. So yun po, yung advisory mula kay Congresswoman Rachel Arenas, ayon po sa kanya, i-anunsyo niya sa lalong madaling panahon kung kailan gaganapin yung online pre-application. So i-follow nyo yung kanyang Facebook page, Rachel Arenas, para hindi maiwan sa balita tungkol sa Passport on Wheels sa Tercero Distrito. Sabi po ng ating kongresista, i-follow lang ang mga official social media accounts niya. Andyan ang Congresswoman Rachel Arenas para sa iba pang detalye. Para 1,000 slots lang yon para hindi kayo mapag-iwanan. Napakagandang pagkakataon po yan kasi lalapit na sa inyo yung nasabing
serbisyo ng Department of Foreign Affairs. Babalikan ko lang yung ito, Commission on Elections, Dagupan City. Tignan ko yung naputol. Ito, ang sabi po ng COMELEC, warning. Kaninang Facebook page Commission on Elections, Dagupan City, Pangasinan. Para ma-verify nyo itong sinasabi ko. Ang sabi po dito, warning, our office has been receiving several show cause orders issued by our law department against candidates who are allegedly engaged in premature campaigning. Nakalagay din po dito kung saan kayo pwedeng mag-report kung kanina yung may nadaanan ako na yung nagpiprint ng t-shirt ay may mga na-print na doon, may mga na-print na t-shirt. Bawal ipamigay sa mga botante ang una, t-shirt, bag, payong, sombrero, bowler, pamaypay, panyo, ballpen at iba pa. Kasi ang halaga lang dapat ng inyong expenses kada botante, alamin nyo kung ilan yung botante dyan sa inyo, ay 5 pesos per botante. So kung 5 pesos, try lang natin mag-compute. Kunyari lang, ang botante dyan sa inyong barangay ay 1,500. 1,500 voters times 5 pesos kada botante, yan lang dapat ang magastos nyo. Ang total ay 7,500. O kung nag-t-shirt kayo, ay ang laking kalta, pero bawal daw yun, bawal. Pati ballpen nga, bawal ipamigay Kasi ang ballpen, meron ba nagkakahalaga lang ng 5? Hindi, mas mahal. Ito pa. Ang sabi po ng COMELEC, COMELEC Advisory, do you want to play an important role for this forthcoming 2023 Barangay and SK elections? You might want to check this out. COMELEC is looking for public and private school teachers who are willing and qualified to serve as members of the Electoral Board for the forthcoming October 30 elections. So qualifications, must be a registered voter in Dagupan City. Dagupan yung pinag-uusapan natin Number 2, of good moral character and irreproachable reputation. Number 3, of known integrity and competence. Number 4, has never been convicted of any election offense or of any crime punishable by more than 6 months of imprisonment. Or has no pending information for any election offense. And number 5, able to speak and write Filipino, English, or the local dialect. Disqualifications must not be related within 4th civil degree of consanguinity or affinity to any member of the same electoral board. Dapat wala kayong kamag-anak. To any laking kamag-anak na kandidato, to any candidate to be voted for in the polling place of assignment, or to the said candidate's spouse. O 4th degree consanguinity sa kandidato o kanyang asawa. Kung interesado po kayo, pumunta lang po sa opisina ng COMELEC Dagupan. Andyan sa 2nd floor ng City Hall. Ito po yung wing na katabi ng Zamora Street. At dalhin nyo yung, ibig sabihin, employed kayo sa kasalukuyan. Dalhin nyo yung proof of employment, kagaya ng school ID o kaya certificate of employment. Tapos na. Deadline kahapon. Wag na kayong pumunta. Tapos na kahapon. Late natin nabasa to. Pero yun very clear po yung yung binasa natin kanina, yung paalala ng COMELEC sa mga botante. Yan po ay ilang beses naman na inanunsyo ng COMELEC before the filing ng certificates of candidacy kung ano yung mga bawal during the registration o kaya submission ng COC. Yan, ni-remind din po at sa ngayon. Kaya ulitin ko lang, huwag kayong magbakasakali.
Mahirap na masampulan kayo, sayang naman yung effort. Sayang na sayang yung effort. Samantala, para naman yung mga nakikinig po sa kanilang mga radyo, para na ma-follow nyo po kami ng live sa kasalukuyan dito sa ating program, hanapin nyo lang po ang DWIC Dagupan sa Facebook para naman makita nyo po ang inyong likod sa Facebook Live. Ayan, kaya lang, hindi siya naka-live. Pero ang oras na po natin, mag-break lang tayo sandali ka Aaron Robert. Ang oras na po natin, alas 5:39 ng hapon. DWIZ. Pumapalo na Ilang ektarya po yan? Kalahati lang. Kalahati. Okay. Mahal po ba yung ginagamit ninyong pamatay peste? Mahal po. Magkano po yung isang yan? 500 yata. 500 para sa half hectare na yan. Umauubos po ba ninyo yan sa half hectare? Hindi po. Okay. Mga kalahati. Oo. ang gastos ni Neil sa pestisidyo, maaaring aabot lamang sa 200 pesos o mas mababa pa sakaling kabilang siya sa binuong samahan ng mga magsasaka sa bayan ng Manawag sa ilalim ng corporate farming. Bago pa naramdaman ang kakapusan ng palay at bigas nitong mga nakaraang araw, ang corporate farming ay programang binalangkas ni Governor Ramon Gico III. Ang unang hakbang po na sinasabi po ng corporate farming ay yung clustering. So, pinagsasama-sama po dito yung mga maliliit po na mga sakahan ng ating magsasaka. Pinagsama-sama ang mga magsasaka upang mapababa ang gastusin sa pataba, pestisidyo at labor cost. At sa paggamit ng makabagong teknolohiya tulad ng drone seeding, bibilis ang gawaing bukid. Gusto mong mag-spray? 10 minuto sa 1 hektarya. Tsaka ka na umuwi. Sa madaling sabi, sa pamamagitan ng corporate farming, lalaki ang kita ng mga magsasaka. Kaya't labis na ipinagpapasalamat ng mga magsasaka sa pag-agapay sa kanila ng pamahalaang lokal ng lalawigan. Nasa 200 hectares ngayong main cropping season ang isinailalim sa farm demonstration. Kasama rito ang mga bayan ng Manawag, Binalonan, Bulinaw, Sison, mga Tarem, Kalasyaw, Alaminos, at Balungaw. It's the way to go. Kailangan sumasabay po ang panahon na tayo sa panahon, no? Sumasabay sa teknolohiya. At yan pong nakita namin kay Governor Monmon na corporate farming is the way to go ngayon. It makes easier, mapapadali ang ating mga magsasaka at magiging efficient pa ang kanilang mga ani. Sa katapusan ng Setyembre, ang inaasahang umpisa na ng anihan ng palay sa Pangasinan. Ikatlo ang Pangasinan na rice producer sa buong bansa. Tinatayang nasa 183,406 na hektarya ang kabuuang lawak ng taniman ng palay ng lalawigan. Umaabot naman sa 5.2 metric tons na palay bawat hektarya ang naaani sa main crop season. Samantalang nasa 5.45 metric ton bawat hektarya sa second cropping. DWIZ. Liway Manantan At Isusan Yaraw. sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:43 na po ng hapon. Kasama nyo pa rin Liway Manantan ni Paragire. Magandang hapon kay Achikora Aquino at Kuya Mar dyan sa Barangay Mangin. At sa aking sis na naantay kong, ayan, kain kami doon sa noodle house doon sa, asa na ba yun? Ayan, si Sis Marites Ramos ng Bacayao Norte. Magandang hapon din kay Kuyang Ralph Lawrence Kayabyab na Herat ang kanyang mga kasamahan. Ayan, magandang hapon sa aking kaibigan Teng Mejia Ariola, Christina, magandang hapon. At syempre si Kuya June, Manong June Cadiz. Si Troy Di Guzman, magandang hapon. Kumusta na? Ito yung dati sa City
Public Information Office ng Dagupan. Si Aris Obando, Freddy Ramos, Reynante Arieta. At syempre magandang hapon din and thank you for watching. Thank you sa pagsubaybay palagi sa aming Todo Balita. Mula nung nasa umaga kami hanggang hapon kay Kuya Napoleon ko. Ito po yung mga nakatutok sa atin sa ating Facebook Live sa DWIC Dagupan. Hanapin niyo po sa Facebook, DWIC Dagupan. Pero kung kayo naman ay nakatutok sa inyong mga radyo, maraming salamat po. Hindi ko nga lang mababasa yung mga pangalan nyo. Magandang hapon din sa lahat ng mga magigiting na ladies ng Inner Wheel Club of Downtown Dagupan, District 379. Sila ay pauwi na. Kasama dyan sina President Mary Jean ang kanilang driver. Siya ba yung driver nyo, Karen Susan? Si Vice President Presi Almendares, the beautiful members, yes, beautiful and sexy, Chris Mar, and si Dennis ang kanilang piloto, yung kanilang driver. At syempre si Kuya Benjitan. Unahan ko na yung kanyang text. And itong kumari ko, Lynette Iris Paed, Iris Paed na nasa Center for Health and Development, diba? DOH Region 1. Kasama namin dito dati sa broadcast dito sa Dagupan, ngayon ay nasa na siya. Center for Health and Development o kaya DOH Region 1. Congratulations. At syempre sa aking gayem nga adadta Agoo, Charity Jimenez Frianesa na taga naman to, Radyo Pilipinas Agoo. Na imbag nga malam kanyam gayem, kumusta kan dita Agoo? Syempre lubos-lubusin ko na si gayem kong si June Elias. Matagal ko nang hindi nakita to, sa rin siya. Dati siya sa national paper, correspondent siya dyan sa La Union. At good afternoon din kay Manong June Gamalong dita Banbantay Turturod ti Burgos dyan sa 1st District. Si Malu, nice to see your name. Marilu Lee Oksan. Si Sir August Mejia, kumusta na po? Ayan, pwede tayong mag-noodle house ni na ma'am. At si Alex Montemayor, Marinas, Romeo Limar, hindi ko alam basahin yung nakadugtong ng pangalan mo. Si Jericho Santa Maria, Joshenso Salaran, Ariel Tamayo, at saka si ECM Will Manuel at sa iba pa. Magandang hapon po sa inyo. Yung sa balitang iba pa, magandang hapon din sa mga taga PIA Pangasinan, yung kanilang bagong Provincial Bureau Chief, si Ma'am Elsia. Magandang hapon. Siya na yung tunog. Akaaron Robert. Parang may extrang tunog. Yung itong Lifeline Rate program ng Department of Energy, hindi siya department, National Electrification Administration, yung iba't iba pang mga utility distributors o distribution utilities. Yan po ang Pangasinan. Dito sa Pangasinan o Panelco 1 na nasa 1st District, Central Pangasinan Electric Cooperative o Senpelco dito sa sentro ng lalawigan, at saka yung Panelco 3 diyan sa Eastern, plus syempre ang DECORP. Ito po ay ini-implement nila kasabay po ng iba pang mga distribution utilities. So extended yung registration para sa mga bayarin mo sa kuryente, para naman sa mga Lifeline Rate program. Yung mga qualified po dyan, kayo po ay like for example, yung paalala po ni Engineer Rodrigo Corpus ng Senpelco, siya po yung General Manager, magpalista po kayo. Pumunta po kayo sa mga opisina ng Senpelco. Alam nyo po kung saan naman po dyan, iba't ibang lugar dito sa Central Pangasinan. Magtanong po kayo kung paano parehistro muli. Kasi nakalista na kayo before. Kasama kayo sa about 35,000 na mga Lifeline residential consumers. Pero yan po ay mababawasan po ng malaki kasi yung bagong guidelines
ayon po kay Engineer Corpus ng Senpelco, ay kailangan kayo po ay miyembro ng 4Ps, Pantawid Pamilyang Pilipino Program 4Ps. Kung wala naman po kayo sa listahan na yun ng 4Ps, pumunta po kayo sa inyong social city or municipality social welfare office at humingi po kayo ng Certificate of Indigency na patunay na kayo po ay marginalized para kayo ay ma-qualify bilang lifeline. Ito pong lifeline rate program na matagal na pong ini-implement actually ng National Electrification Administration ay hindi po yung total bill nyo ang may discount, kundi yung ilang charges lang kagaya ng generation charge, distribution charge at mga 4 o 5 klase ng charges na nasa inyong billing. Kasi kung titingnan nyo yung billing nyo, napakahaba po doon ng listahan. Kasama na sa binabayaran natin ay yung yung ninakaw ng iba. Ayan, tayo po ang nagbabayad noon. Kanya naman kung meron kayong alam na nagnanakaw, ay i-report nyo para naman hindi kayo kawawa, hindi tayo kawawa na nagbabayad ng kuryenteng hindi naman natin ginamit. So, eto lang. Sa interview po namin kamakailan kay Engineer Rodrigo Corpus, ang sabi po niya, eto po yung discount ay graduated. Ang may discount lang ay yung generation charge, transmission, distribution, supply, and metering charges. Yan lang po ang may discount. So, kung ang consumption nyo, residential ito ay 1 kilowatt-hour hanggang 15 kilowatt-hour kada buwan, ang discount nyong matatanggap dun sa mga charges na binanggit ko ay 35%. 35%, malaki po yun. Kung ang consumption nyo naman ay 16 kilowatt-hour, ang discount nyo ay 25%. Ulitin ko, sa generation, transmission, distribution, supply, and metering charges. Kung ang consumption nyo naman sa isang buwan ay, o kaya nung sila ay nag-reading, ayan, kunyari kayo ay approve na, o kaya okay na yung pangalan nyo dun sa listahan ng etong lifelines, kung ang consumption nyo ay 17 kilowatt-hour, ang discount ay 25%. Kung ang consumption nyo ay 18 kilowatt-hour residential, ang discount nyo ay 20%. So, habang lumalaki yung consumption nyo, bumababa yung discount. Kapag 18 kilowatt-hour, 15% ang discount. Samantala, pag 21 to 25 kilowatt-hour ang inyong monthly consumption, o yung consumption nyo nung billing, ang discount nyo ay 10%. So, dagdag explanation po ni Engineer Corpus, kunyari, yung buwan na to ay pasok kayo doon sa mga binanggit ko na kilowatt-hour o hindi kayo lumagpas ng 25 kilowatt-hour, ayan, makakatanggap kayo ng discount. Pero, lifeliner na kayo pero kung sa susunod na susunod na buwan, more than 25 na, o nasa 26 and above na, yung inyong consumption, kilowatt-hour, wala kayong discount on that month. Pero pag sa susunod ay bumaba kayo ulit, bumaba sa 25 pababa, ayan, pwede na ulit kayong makatanggap ng discount. Ganun lang yon. Pero importante na kayo ay magpatala. Pumunta po sa mga opisina ng inyong cooperative o kaya ng DECORP o kaya ng Senpelco, Panelco, para naman isama po kayo dun sa listahan. Dahil ang sabi nga po niya, dun sa old na listahan nila, ang bilang ng lifeliners sa Senpelco ay nasa 35,000 to 38,000. So far, hindi pa umabot to date ng 500 yung mga nagpapatala. So, ang daming nawawala. Ang daming hindi pa nagpa-register. Ang problema na yan ay hindi lang po dito sa Dagupan, hindi lang po sa Pangasinan, kundi sa buong Pilipinas. Kanya naman yung registration ay in-extend nila hanggang January
2024. Sambot nyo lang para maisama na kayo. Huwag na kayong huwag nang magpatumpik-tumpik. Magandang hapon din kay Arian. How are you? Si Arian ba na from the office of Congressman Christopher De Venecia? Kay Maria Teresa Angeles. Magandang hapon din po sa inyo. So, yan yung good news. Basahin ko lang yung post naman ito ng PIA Pangasinan. Lifeline Rate Program. A customer must either be 4-piece beneficiary or a customer living below the poverty threshold set by the Philippine Statistics Authority. Applicants below threshold set by the PSA requirements, ito po, certification, gaya ng nabanggit ko sa kanya, pero ito yung dagdag. Certification from your Social Welfare and Development Office issued within the last 6 months. Hindi na pwede yung nakaraang taon. Duly accomplished Lifeline Rate Application Form. Dapat meron po kayo nito. Kung wala kayong form pa, pumunta nga kayo sa opisina, iba't ibang opisina ng Senpelco. O kaya yung sa ibang cooperative. Most recent electricity bill. Valid government issued ID containing the signature and address of the applicant. Yung national ID na hindi agad-agad makikita yung signature, tinatanggap po yon. Kasi may paraan para makita po nila yung signature. Driver's license o kaya iba pa. So, eto na. What is the PSA definition of below poverty threshold? The 2021 annual per capita poverty threshold at the national level is estimated at 28,871 pesos. Only those who have approved applications shall be entitled to avail of the subsidy provided under the Lifeline Rate Program. As of end July 2023, only 12,829 pa lang out of the 4.2 million households, residential to, household members who are 4-piece beneficiaries have applied for the program. Ayon sa Energy Regulation Commission. Ang liit, no ba? Kaya sambut nyo para masama na po kayo dito, lalo na kung alam nyo talagang qualified naman kayo. Magandang hapon din kay Ma'am Josephine Liwanag ng Dagupan City National High School. Kumusta na po kayo, my beautiful madam? Samantala, ito naman yung ating update naman, balita mula kay Attorney Raul Lambino na nasa China para naman sa signing ng Memorandum of Understanding and Cooperation. Ito po ay sa pagitan ng Association for Philippines-China Understanding o APCU na siya ang nag-represent bilang chairman ng nasabing Philippines-China Understanding. Chairman po yan si Attorney Raul Lambino, former secretary. At saka ng Jiangsu China Council for the Promotion of International Trade Sub-Council. Ang representative naman dyan ay si Professor Kong Sung Feng na siya namang vice chairman ng nasabing council. Purpose nito in order to strongly encourage, enhance, and make more variant the economic, industrial, and trade relations among Filipino and Chinese companies. Okay, bago magpaalam ng inyong lingkod, muli magandang hapon sa ating mga kasamahan sa Inner Wheel na kayon ay bumibiyahe. Yan, nahanap ko yung pangalan, biglang nawala. Pero ito yung advisory muna. Advisory, pahabol ng pahabol ng National Grid Corporation of the Philippines. Pero mukhang tapos na to.
Emergency power interruption affecting parts of Pangasinan today, September 21 at 3:45 p.m. Baka sakaling natapos na rin. So affected areas ay yung sakop ng Senpelco, Bugalyon, mga Tarem, Urbistondo, Lingayen, Binmales, and San Carlos substations. Ang reason ay ongoing repair of cut jumper loop along Labrador, San Carlos, 69 kV line located at Bugalyon. Sana natapos na rin. Kasi kanina pa yon, pasado alas 3. Muli magandang hapon and safe trip sa mga kasamahan natin na pauwi mula sa aktibidad ng Inner Wheel Clubs of the Philippines. Pauwi na po sila. At ako naman ay magpapaalam na sa ngalan ng aking partner, Kaaron Susan Yadaw, at sa technical, si Kaaron Robert Garcia. Nakasama niyo po mula kaninang alas 5 at bukas muli alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ako po si Liway Manantan Iparagire. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan.